Ma, anong ulam? Oh, sa mga kabataan dyan ngayon, galaw-galaw. Hindi yata sa aking intro yun. Sorry na agad kasi ako pala yung mama, ako pala yung magluluto. So anyway, highway. Samahan niyo akong gumawa nitong homemade shawarma na nirequest ng aking Junak. Ayun at ginahit ko na muna nga yung mga gulay. Nagtunaw na nga dyan ako ng butter, nilagay ko na nga rin yung flour, tapos nung medyo dry na ganito na yung consistency niya, nilagay ko na yung half can ng evaporated milk. Actually, itong video na to sobrang tagal na nga dito sa gallery ko, pero ngayon ko lang talaga na-edit. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang haba nga ng video, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hirap ko yung mag-voice over, diba? Ayan, nilagay ko na nga rin pala yung half cup ng evaporated milk. Ito nga palang ginagawa natin ngayon ay yung cheese sauce. Hinala ko nga lang na maigi hanggang sa wala ng buo-buo, tapos nag-add na rin ako dyan ng grated cheese. Cheddar cheese lang yung ginamit ko dyan kasi wala naman ako ditong mozzarella ngayon. Pagkatapos nga ay naglagay na rin kami dyan ng cheese powder. Disclaimer lang po ha, we're not a pro. Yung mga naglalagay namin dyan sariling recipe lang namin ng aking Junakis. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo. At para mas creamy nga daw, lagyan din natin ng cream cheese. At dahil paubos na nga yung cheese whiz dun sa ref namin, hindi talaga nagtawat yung Junakis ko, isama na rin daw namin yan. At kung okay na nga, sinet aside na nga muna namin dahil gagawa naman tayo ngayon ng garlic mayo. Pinagsama-sama ko na nga lang lahat ng ingredients at pinadaan ko na lang dito sa food processor na to para mas mabilis kesa naman mag-guide pa ako ng pinupinuhin ko yung bawang, no? And pinagsama-sama ko lang yung garlic, yung mayo, yung salt, yung pepper, tapos nag-pispis na kami ng isang pirasong kalamansi. Grabe, sobrang tagal ko yung ginagamit ng food processor na to. Taon na din at ang tibay na. Ito nga rin pala yung ginagamit ko kapag gumagawa kami ng chili garlic sauce. Nung una nga, yung manual lang yung gamit namin, yung sakit kaya sa kilikili. Kaya mabuti na lang, nakita ko nga ito na meron palang electric na ganito. Di mas napabilis yung gawain. Pagkatapos ko ang hugasan, dito ko naman gigilingin itong baboy. Baboy na nga lang ang ginamit ko dyan dahil wala nga kaming beef sa ref. At kesa naman bibili pa nga, dito ko na lang gilingin at mabilis lang din naman gawin. O diba, wala pang isang minuto, nagiling na yung baboy. Nagisa na nga ako dyan ng bawang at sibuyas at nilagay ko na nga yung giniling nating karne kanina. Tapos nilagyan ko lang din naman niya ng pampalasa, ng salt, ng pepper, naglagay din ako ng konting oyster sauce. Tapos kayong bahala ko ano pang gusto nyo ilagay para mas maging malasa pa. Lagay din nga pala ako dyan ng toyo. Hinalo ko nga lang yan hanggang sa magisang maigi at maluto. Dapat ganito siya o yung medyo tuyo-tuyo na. At syempre shawarma rice nga yung ginagawa natin, kaya naman gawa tayo ng java rice. Nagtunaw nga lang din ulit ako dyan ng butter, tapos nilagay ko yung kanin, hinalo kong maigi hanggang sa maluto. Hindi na nga ako naglagay dyan ng kung anik-anik pang panglasa kasi madadala naman yung lasa niyan mamaya sa sauce. Baka kasi umalat na pag nilagyan ko pa yan ng asin, ganun. At eto na nga yung exciting part, luto na. Magpi-plating na tayo. O diba ang tare, magpi-plating na, akala mo naman. Habang nagpi-plating nga ako dyan, talaga namang takam na ako dahil gutom na nga ang dash wraps nyo. At dahil masipag nga ako, hindi na ako gumamit ng squeeze bottle para paglagyan ng mga sauce, kundi piping bag na lang. Kung gusto nyo nga ay maanghang, mag-add na lang kayo ng spicy red sauce or ng Cajun chili garlic sauce. At eto na nga ang ating homemade shawarma. Tcharam! O diba, mas makakatipid ka na at mas marami ka pang magagawa kapag sabay ka nagluto. At after 10 years nga sa wakas makakain na rin kami. Grabe, sobrang dami kong gutom dyan talaga. Huwag nyo na nga lang pansinin masyado yung mukha tsaka noko dahil baka umay na kayo agad. O diba, hindi naman masyadong halatang gutom na gutom ako. At kung ako nga ay nasarapan, tingnan naman natin kung nasasabi ng pamilya ko. So, tama ba masarap? Sige, ulitin natin. Hindi naman pala ako nagkamali ng pandinig at masarap nga daw. O siya, kung bet nyo rin to, gumawa na rin kayo. Push nyo yarn. Ayun lang, salamat.
Hindi naman pala talaga ako nagkamali ng pandinig at nasarapan naman talaga sila. O tama ba masarap daw? Ulitin natin.